Aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng espiritual na pagpapala sa gabing ito at alisin niyo po ang lahat ng gawa ng diablong si Satanas sa pangalan ni Jesus. Kasot in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo po tayo mga minamahal kong mga kapatid sa ating pong mga kanya-kanyang upuan. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng pagbati ng magandang gabi sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, kay Ate Maris, sa kanilang mga anak, manugang at sa kanilang mga apo, maging sa lahat ng mga ginagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga mangangaral, sa lahat po ng mga manunugtog at sa lahat po ng mga awit, magandang gabi po. Sa lahat po ng mga nakantabay sa ating pong live streaming via Facebook Live, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa ating lahat na narito, isang pinagpalang gabi sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal kong mga kapatid ay dadako na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa gabing ito mga minamahal, bigyan natin ng pamagat ang ating pag-aaralan, backslider. Ano pong ibig sabihin nito mga minamahal kong mga kapatid? Backslider mga minamahal, ito po yung isang Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, na matapos uminit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, dumating ang mga kapagsubukan, dumating ang kahirapan, mga minamahal, sila po ay nanlamig at sila po ay natisod hanggang sa sila po ay hindi na nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga dating bagay na kanilang ginagawa, yung mga kasalanan, ayun na ang kanilang ginagawang muli. Amen? Backslider, mga minamahal kong mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, aklat ng 2 Pedro 2:20 hanggang 22, pakibasa po. Sa aklat po ng 2 Pedro, Kabanata po ay 2, talata po ay 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay mumuling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Malinaw pong sinasabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, na ang isang tao, mga minamahal kong mga kapatid, pagkatapos na makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay muling bumalik o muling nahalubiluhan ng mga sanlibutan, ng gawang kasanlibutan, at siya po, mga minamahal, ay muling bumalik sa gawang makasanlibutan. Ang sabi dito, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, pagkatapos daw po mga minamahal kong mga kapatid makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid, ibig sabihin na ang isang taong kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na bago ang kanyang buhay nang makilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung dati-rati, mga minamahal, nang hindi pa siya naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang gawain ng isang tao ay makasanlibutang gawa.
Amen? Subalit nang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakatakas siya doon sa mga makasanlibutang gawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Subalit nang muling mahalubiluhan ang isang Kristiyano ng mga gawang makasanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid, at natalo ang Kristiyanong yaon o nadaig yung kanyang mabubuting gawa, mga minamahal, at siya ay bumalik doon sa mga gawang makasanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid, ang taong yaon, mga minamahal, ay lalo daw pong sumama kaysa ng una. Yung kanyang kalagayan nung una, nung wala pa siya sa mahal na Panginoon, mas lalong sumama, mga minamahal kong mga kapatid, nang siya'y makakilala at bumalik sa kanyang mga dating ginagawa. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi dito sa 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, kaysa sa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Mas maigi daw po sa isang tao, mga minamahal, na hindi nakakilala sa katotohanan o hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kaysa doon sa taong nakakilala sa mahal na Panginoon at muling gumawa ng masama o muling bumalik sa kanyang masasamang gawa. Sabi sa 22, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, na nagbalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka. Inihahalin tulad po sa isang aso, mga minamahal kong mga kapatid, na matapos sumuka ay muling babalikan ang suka at kanyang kakainin. Ganon daw po yung tao na matapos makakilala ng katotohanan, makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling ang kanyang karamdaman, binago ang kanyang buhay, subalit pagkatapos ng mga bagay na yon ay bumalik sa mga makamundong gawa. Katulad daw po siya ng asong sumuka at pagkatapos binalikan ng suka at kinain. Ang sabi pa dito, mga minamahal kong mga kapatid, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. No? Katulad daw po ng baboy na matapos maliguan, mga minamahal, muling bumalik doon sa pusali, doon sa putikan, at nagpagulong-gulong, muli po siyang nadumihan. Amen? Ganun daw po yung kalagayan ng isang tao na nabackslide, mga minamahal kong mga kapatid, na matapos makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay muling bumalik sa dating mga gawa. Amen? Naiintindihan po ba natin, mga minamahal kong mga kapatid? Para po kasing hindi natin naiintindihan, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, 6:4 hanggang 6. Sa aklat po ng mga Hebreo, kabanatang 6, talata po ay 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mga Kristiyano, mga minamahal, na matapos pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, naranasan niya ang mapuspos ng Santong Espiritu, naranasan niya yung mga biyaya at pagpapala, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit muli rin po siyang bumalik sa dating kanyang pinanggalingan, mga minamahal, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo
at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nabahaginan siya ng salita ng Diyos, nakarinig siya ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at nagkaroon po siya ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi pa dito, mga minamahal kong mga kapatid, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay pumapatungkol sa mga Kristiyano na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ditong Kristiyanong pinagpala, mga minamahal. Amen. Na yung iba ay talagang nananatili. Amen. Subalit ang iba, mga minamahal, matapos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dininig yung kanilang panalangin, binago yung magulong buhay nila, mga minamahal, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, nilutas yung kanilang mga problema, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit ngayon, tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan ang mapuspos ng Santong Espiritu. Diba ang dami po natin dati, mga minamahal? Yung iba na dumatayo pa dito, nagpapatotoo, mga minamahal kong mga kapatid, na sila'y pinagpala, naranasan nila yung kapangyarihan, yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, nasaan na po sila? Tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na-backslide po sila, mga minamahal kong mga kapatid. At anong sabi sa 6? At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli. Yun daw pong mga ganun tao, mga minamahal kong mga kapatid, na naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, humiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, di na raw po sila mababagong muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Na bagamat, mga minamahal kong mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay naghirap, ipinako sa cross para lamang magkaroon ng kaligtasan, mapatawad ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Subalit, yung paghihirap ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, parang inuulit ng taong nababackslide. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sabi pa dito, mga minamahal, ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kapag na-backslide ang isang Kristiyano, babalik, mga minamahal, sa kanyang mga masasamang gawa, inilalagay sa kahihiyan, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Na kung saan, mga minamahal, makikita ng mga hindi mananampalataya, sasabihin, o di ba Kristiyano ka, bakit ngayon umiinom ka na, Kristiyano ka, bakit ngayon ganyan na ang ginagawa mo? Akala ko ba ang Diyos nyo nagbabago? Laging mapipintasan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag tayong mga Kristiyano, gagawa ng masama, naglilingkod tayo sa Diyos, pero gumagawa tayo ng masama, mapipintasan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Akala ko ba buhay ang Diyos nila? Bakit ganyan siya? Bakit ganyan? Di ba? Kaya dito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, itong mga backslider, mga minamahal, ito po yung mga hindi dumadalo o hindi na naglingkod sa mahal na Panginoon na matapos maranasan ang kabutihan ng Diyos, sila'y tumalikod sa paglilingkod. Amen? Pero sa loob ng simbahan, mayroon din pong backslider. Amen? Hindi lamang pala yung mga hindi na dumadalo ang matatawag nating backslider.
Amen? Kahit sa loob ng simbahan, mga minamahal, kahit siya'y dumadalo, mga minamahal, maaari palang tawaging backslider ang isang Kristiyano. Ito po yung tinatawag, mga minamahal kong mga kapatid, na backslider ang kanyang puso. Naglilingkod siya sa Panginoon, pero sarili niya ang nasusunod. Amen? Naglilingkod siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ang Diyos ang nasusunod, kundi yung sarili niyang kagustuhan. Sumasamba siya ayon sa gusto niya, hindi sa gusto ng Diyos. Nagpupuri siya ayon sa gusto niya at hindi sa gusto ng Diyos. Nagbibigay siya ng ikasampung bahagi at handog ayon sa gusto niya at hindi sa gusto ng Diyos. Ibig sabihin, kahit lamang ka lagi ng banal na gawain, mga minamahal, kung ang sinusunod mo, ang kagustuhan ng iyong sarili, backslider ka pa rin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, backslider sa puso. Mga minamahal kong mga kapatid, basahin natin, Aklat ng Kawikaan, 14:14. Sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanatang 14, talata po ay 14. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tumatalikod ng kaniyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad. Ibig sabihin, kapag ang puso mo ay backslider, sariling lakad ang masusunod. Amen? Lalakad ka ayon sa iyong sariling kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng Diyos. Maglilingkod ka ayon sa iyong sariling kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na ang mga backslider, mga minamahal, hindi lamang yung hindi dumadalo, kundi pati sa loob ng simbahan, merong backslider. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, talagang sikapin po natin ang masunod ang kalooban ng Diyos. Sikapin natin na yung gusto ng Diyos ang masunod at hindi yung gusto natin. Amen? Dahil kapag yung gusto natin ang nasunod, mga minamahal, backslider pa rin tayo. Amen? Kahit lagi tayong laman ng gawain. Ang sabi nga sa Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, aklat ng Ezekiel 33, talatang 31, pakibasa po. Sa aklat po ng Ezekiel, Kabanatang 33, talata po ay 31. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila'y mangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y pumapatungkol sa mga Kristiyanong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakatulad daw po ng mga Kristiyano na nakaupo, na nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, nagsasalita sila ng malaking pag-ibig sa Diyos, pero yung kanilang puso, backslider naman. Nandun sa kanilang pakinabang yung puso at wala sa Diyos. Ang sabi dito, at dumating sa iyo na wari, ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Amen? Anong ibig sabihin? Mahal lamang nila ang Diyos kapag meron silang napapakinabang. Amen? Kapag wala ng pakinabang, tatalikod na sa paglilingkod.
Kapag hindi pinagaling ang karamdaman, tatalikod sa paglilingkod. Kapag dumanas ng kapagsubukan, naghirap, tatalikod na sa paglilingkod dahil wala ng pakinabang. Yung puso nila, naglilingkod sila mga minamahal, ayon lamang sa kanilang mapapakinabang. Yung kanilang puso, mga minamahal, hindi nakatuon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang totoong Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maglilingkod siya, mga minamahal ko mga kapatid, hindi yung kanyang sarili ang masusunod, kundi ang Diyos ang dapat masunod para sa Kanya. Yun yung totoong Kristiyano. Amen? Nagbibigay siya hindi ayon sa kanyang kagustuhan, kundi ayon sa gusto ng Diyos. Amen? Yun yung totoong Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid. Pero kung ang gagawin natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod, mga minamahal, nakatuon lamang tayo sa pakinabang o nakatuon tayo doon sa mga pagpapala na ipinangako ng Panginoon, at kapag hindi dumating yung pagpapala, tatalikod tayo sa paglilingkod. Ibig sabihin, ang puso natin, backslider. Amen? Na bagamat tayo dumadalo, bagamat tayo'y laging laman ng gawain, mga minamahal kong mga kapatid, pero yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, hindi naman natin ipinamumuhay, hindi naman natin sinusunod, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga puso ay backslider. Amen? Kaya hindi lamang yung hindi dumadalo. Kahit tayong narito, mga minamahal, kahit ako, mga minamahal kong mga kapatid, kapag hindi ko nagawa yung gusto ng Diyos at ginawa ko yung gusto ng sarili ko, backslider ang puso ko. Amen? Bagamat ako'y naglilingkod, mga minamahal kong mga kapatid, pero sarili ko naman ang sinusunod ko, backslider pa rin ako. Kahit lagi akong laman ng gawain. Amen? Kahit sino sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ganun ang paglilingkod, backslider pa rin tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag tayo naglilingkod, mga minamahal, naglilingkod tayo, pero gumagawa naman tayo ng mga masasama, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ginagawa natin, yung labag sa gusto ng Diyos. Ang ginagawa natin, mga minamahal, yung mga gawang makasanlibutan. Bagamat tayo'y Kristiyano na, mga minamahal, naglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ginagawa pa rin natin ay mga makasanlibutan o paggawa ng kasalanan, mga minamahal kong mga kapatid. Backslider. Amen? Balakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basahin natin, mga minamahal kong mga kapatid, aklat ng, saan ba tayo? Aklat ng Marcos 7, talatang 6. Sa aklat po ng Marcos, kabanatang 7, talata po ay 6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat yung ating mga labi ay gumagalang sa Diyos, nagpupuri sa Panginoon, mga minamahal, pero yung puso natin, malayo naman sa Diyos. Yung puso natin, mga minamahal, hindi sumusunod sa kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, sila'y nagpapanggap na At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo nananalangin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung puso naman natin malayo sa Diyos. Yung puso natin, mga minamahal kong mga kapatid, tayo patuloy na gumagawa ng mga masasama, mga minamahal kong mga kapatid,
Yung mga bagay na ayaw naggawin ng Diyos para sa tao, mga minamahal kong mga kapatid, yung bawal sa Diyos, yun pa ang ating mga ginagawa. Kristiyano tayo, mga minamahal kong mga kapatid, pero yung mga bagay ng sanlibutan, yun ang ating mga ginagawa, mga minamahal kong mga kapatid. Yung puso natin ay malayo sa Diyos. Ibig sabihin, backslider, mga minamahal kong mga kapatid, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal kong mga kapatid, aklat po ng Tito 1:16. Sa aklat po ng Tito, unang kabanata, talata po ay 16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ito yung mga Kristiyano na sinasabing, Kristiyano sila, pero pagdating sa labas ng simbahan, yung kanilang mga gawang makasanlibutan. Amen? Yung mga gawang makasanlibutan, mga minamahal kong mga kapatid, nakikipaglasingan, naninigarilyo, mga minamahal kong mga kapatid, nambababae, mga minamahal, nakikiapid, o nagnanakaw, mga minamahal kong mga kapatid, lahat ng masasamang ginagawa, bagamat sinasabi niyang siya'y Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, ikinakaila niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag ang isang Kristiyano pala'y gumawa ng masama, yun pala'y pagkakaila sa ating mabait na Diyos. Amen? Bagamat hindi mo kinaila sa iyong mga labi, pero sa iyong mga gawa, na ikakaila mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Delikado, mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo ay backslider. Kapag tayo ay backslider, mga minamahal kong mga kapatid, hindi natin makakamtan ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen? Na kahit lagi tayong laman ng gawain, kahit tayo dumadalo lagi, mga minamahal, pero kung tayo naman ay patuloy sa paggawa ng masasama, mga minamahal, ng kasalanan, mga minamahal kong mga kapatid, mapapabilang pa rin tayo sa backslider, mga minamahal, at tayo po ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Amen? Ang sabi ng aklat po ng Lucas 9, talatang 62. Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 9, talata po ay 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Yun daw tao na nag-aararo at lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Kapag ikay nag-aararo, dapat ang tingin mo lagi doon sa unahan, sa pinag-aararuhan, mga minamahal. Ano ba yung araro? Baka sabihin ng iba, ano ba yung pag-aararo? Yung araro, mga minamahal, ito po'y ginagamitan dati nung bata pa ako, nakikita ko ito dati. Mayroong kalabaw, tapos may araro, nagbubungkal ng lupa para sa pagtatanim. Amen? Kaya kung ikaw ay lilingon sa likod, balingon-lingon ka, mga minamahal, hindi magiging ayos ang takbo ng araro. Amen? Pero ang ibig sabihin ng talatang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi dito, datapwat sinabi sa kaniya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin nito, mga minamahal, na kapag ang isang tao daw po, mga minamahal, na nakakilala sa katotohanan o natagpuan ng katotohanan, mga minamahal kong mga kapatid, subalit lumingon sa likod, ibig sabihin bumalik
sa kanyang mga dating gawa, mga minamahal, hindi daw po karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen? Naiintindihan po natin, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kapag ang isang tao ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpatuloy ka. Magpatuloy tayo, mga minamahal, para maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi yung kapag tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lilingunin pa natin yung mga bagay na ating napagsisihan na. Yung mga bagay na ating iniwan na. Ang sabi nga sa Biblia, tayo yung mga bagong nilalang na. Amen? Yung mga dating bagay, mga minamahal ko mga kapatid, kinalimutan na natin yan. Huwag na nating balikan, huwag na nating lingunin, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil kapag ito'y nilingon natin, ito'y binalikan natin, ang sabi ng Biblia, hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen? Magiging karapat-dapat lamang tayo sa kaharian ng Diyos kung tayo'y hindi babalik sa ating mga masasamang gawa. Ibig sabihin, hindi tayo mababackslide. Amen? Hindi tayo magpapatuloy sa mga masasamang gawa, mga minamahal ko mga kapatid. Tayo ay gagawa para sa Diyos. Ang masusunod sa buhay natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon at hindi ang sarili natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dahil pangako ng Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, buhay na walang hanggan kapag tayo ay hindi naging backslider. Amen? O kapag tayo hindi bumabalik sa ating mga lumang mga pagkatao, yung lumang pagkatao na tayo makasalanan, yung mga kasalanang ating iniwan, kapag hindi natin ito binalikan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po yung mga tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya yan po yung dalawang uri ng backslider. Yung isa, hindi na dumadalo. Amen? Hindi na dumadalo, mga minamahal ko mga kapatid, dahil ng lamig, ng hina, mga minamahal, hindi na siya dumadalo. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, dumadalo siya, pero hindi sumusunod sa gusto ng Diyos. At ang sinusunod niya, yung sariling kagustuhan. Backslider pa rin kapag tayo ay ganon, mga minamahal. Backslider ang ating mga puso, mga minamahal kong mga kapatid. Para tayo maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, basahin natin ang huling talata, mga minamahal, aklat po ng Juan, 10:27 hanggang 28. Sa aklat po ng Juan, kabanatang 10, talata po ay 27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. O yun daw pong dumirinig, sumusunod sa utos ng Diyos, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay tupa ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi dito, at sila'y aking nakikilala. Kapag ikay masunuring anak ng Diyos, masunuring tupa ng Diyos, nakikilala ka ng Panginoon. Amen? Gusto ba nating makilala ng Diyos? Sa pag-imin nga, hindi na tayo makaimin. Paano ka makikilala ng Panginoon? Naririnig ko lang nag-iimin yung nandito lang sa harapan. Ayaw nyo yatang makilala ng Panginoon? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Simpleng pag-imin lamang, hindi pa tayo makapag-imin? Di ba yung pag-imin ay pagsangayon sa salita ng Diyos? Ay ba't hindi tayo makaimin, mga minamahal kong mga kapatid? Baka inaantok na. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayo mag-alala, mga minamahal, matatapos na ito, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi dito,
Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Sumusunod daw po yung mga tupa ng Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung anong utos ng Diyos, ginagawa niya. Yung kanyang napapakinggan, ipinamumuhay niya. Ginagawa't sinusunod nung tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagsunod sa utos ng Diyos, walang kalugi-lugi. Amen? Ano bang inaasam natin sa paglilingkod? Yung makamta natin yung walang hanggang buhay. Marating natin ang langit, mga minamahal kong mga kapatid. Pero papaano ba natin makukuha yan? Didinggin mo ang utos ng Diyos. Susundin mo ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon para makilala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Anong sikreto para hindi tayo mabackslide? Kinakailangan lagi tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, hindi ka maaagaw sa kamay ng Diyos. Kapag dinirinig mo ang salita ng mahal na Panginoon at ito'y iyong sinusunod, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, hindi ka mababackslide, hindi ka mawawala sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagapagmana ka pa ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya napakaganda po, mga minamahal kong mga kapatid, yung tayo po ay laging nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong dumadalo. Yung tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi sa kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Napakaganda po, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ang Diyos ang nasunod sa buhay natin, hindi tayo maaagaw sa kamay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, dito sa ating napag-aralan, mga minamahal kong mga kapatid, backslider, mga minamahal, nawa ay atin pong naintindihan na ang pagiging backslider ay hindi lamang yung mga wala rito, kundi pati tayong narito at hindi tayo sumusunod sa ipinag-uutos ng Diyos, isa rin tayo sa backslider. Kaya kung gusto po natin, mga minamahal, na tayo pagpalain, kung gusto nating manatili tayo sa kamay ng Diyos, ang sikreto, susundin natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kailanman, pangako ng Diyos, hindi tayo kayang agawin sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay tumayo na at tayo aawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng